Ngayong araw ay pagpapatuloy natin ang pagtalakay ng huling bahagi ng ating preconditioning stage. Ito po ang training and exercises. Tulad po ng nabanggit ko noong nakaraang episode, isang linggo po pagkatapos ng bacterial flushing, deworming at delousing, ay pwede na po tayo mag-umpisa mag-training ng ating mga manok na napipisil ilaban sa mga darating na dermis. Ang una po natin pag-uusapan ngayon ay ang independent o natural training exercises, kung saan ang mga manok ay nilalagay sa mga training pens o hawla at hinahayaang kumilos sa sarili nilang inisyatibo. Kadalasan po, ito ay inuurasan. Ang basic training pens po na kadalasan natin ginagamit ay ang scratch pen, flying pen at ang running pens. Dito po ay ilalagay natin ang mga manok ng rotation tuwing umaga at hayaan silang kumilos ng natural sa loob ng 3 linggo. Para po sa akin, ang magandang rotation ng paglagay ng manok sa training pens ay una ang running pens sa ilalim ng bagong sikat na araw sa umaga at hayaan silang tumakbo o kumilos ng mga 25 to 30 minutes. Maaari po tayo maglagay ng mga inahing sa pagitan ng mga running pens para mas lalo silang ganahang kumilos at tumakbo. Ang magandang isunod po ay ang mga scratching pens, kung saan pwede silang pagtagalin ng mga 10 to 15 minutes lang. Ang mga naunang nakasanayang scratching pens po ay buhangin ng laman, kung saan mabigat itong kahigin at kadalasan ay namamuscle bound ng hita ng mga manok. Ngayon po ay ginagamitan lang ng mga tuyong dahon na mas magaang kahigin. Ang susunod naman po ay ang flying pens. Ito po yung mataas na klaseng hawla na may hapunan na hindi bababa sa 6 feet. Dito po ay akyat panaog sila sa paglipad para masanay ang kanilang pakpak. At nilalagay sila dito sa loob ng 20 to 25 minutes. Uulitin ko po, ang mga rotation pen exercises na ito ay ginagawa araw-araw tuwing umaga sa loob po ng 3 linggo. Para po sa akin, ang magandang daily cycle ng mga independent training exercises na ito ay pagkatapos kumain at uminom ng manok ng alas 6 ng umaga ay pagpapahingin sila ng 1 hanggang 1.5 oras bago umpisa ng running pens. Pag galing po ng mga manok sa running pens ay pagpapahingin sila ng 1 oras bago po ilipat sa scratch pens. At ganoon din po, galing sa scratch pens, pagpapahingin sila ng 1 oras bago naman po ilipat sa flying pens. At pagkagaling po sa fly pens ay diretso na po sila sa quad walks. At galing naman po sa mga quad walks, ang mga manok ay iakyat sa kanilang hawla o sa individual coops upang pakainin at painumin ng mga bandang alas 4 ng hapon. At sa loob po ng hawla, sila po ay bibigyan ng second feeding ratio nila para sa buong araw. At ang tubig naman po ay magandang haluan ng mga oral rehydrating preparations para po mapawi ang pagod, manumbalik at lakas, at maiwasan ang pagkatuyot. Pagkatapos po kumain at uminom sa loob ng hawla, sila po ay pagpapahingahin ng hindi bababa sa 4 na oras. Pagdating naman po ng mga alas 8 ng gabi, ang mga manok po ay maaari nating ilabas para naman po sa nighttime cockpit simulation training. Sa loob po ng inyong rueda o maging sa katamtamang lugar na may lupa, sa ilalim pa rin po ng maliwanag na ilaw, ay pwede na po tayo mag-umpisa ng nighttime supervised training. Ito po yung mga training exercises na ginagawa natin sa gabi na may kaagapay na trainer o handler. At ginagawa po natin ito 3 linggo sa loob ng preconditioning stage. Katulad po ng nabanggit ko noong mga nakaraang episodes, meron po tayong tinatawag na dipping training exercise. Ito po yung knee bending exercise. Hawak po nyo yung buntot sa isang kamay nyo, tapos yung isang kamay nyo naman ay nakapatong sa likod, dahan-dahan nyo po itong idinidiin para umupo po siya. Pinapaulit-ulit po ito hanggang sa yung tuhod niya malambot na at madali na mag-bend. Magagamit niya po ito pagdating sa ilagan. So madali siyang umupo, madali siyang mag-side step, at hindi siya mapapagpalo ng kalaban. Kapag sanay na po ang mga manok natin sa dipping, medyo malambot na ang bending ng tuhod, ay pwede na po tayo mag-proceed sa next exercise na duck walking. Ang duck walking po ay related din sa dipping. Parehas din ang pwesto. Ang isang kamay nyo nakahawak sa buntot, ang isa nakading sa likod, at ang dibdib ay nakaside sa lupa. Tapos palalakarin po sila ng maikling distansya paulit-ulit ng nakadapa o nakaupo. Dito po, masasanay silang maglakad ng nakadapa at nakasayad ang dibdib sa lupa. Pwede rin sila mag-side step ng ganito. At ang mapapakinabangan po ito pagdating sa ilagan, dahil kahit bigyan sila ng mababang palo ng kalaban, kaya nilang umiwas ng pagdapa o pagyuko ng mababa at pag-side step ng mababa. Ang duck walking din po ay nakakatulong ng malaki sa pagpapalakas ng mga daliri, binti, tuhod, hita at maging ang bewang.
na malaking bagay pagdating sa flexibility nila sa loob ng ruweda. Ang susunod na exercise naman po ay ang fly throwing. Dito po ay hinahagis ang manok ng palayo, mga chest o neck high lang, at matututo silang lumapag sa lupa na maganda ang buka ng daliri at hindi nawawala sa balanse. Ang kasunod naman po ay ang scratching o ang kahig. Alam naman po natin lahat kung paano yung kahig. At katulad po ng kahig, meron din tayong fly contact scratching. Ito po yung tinatawag nila na sampi. Ito po yung pinagkakahig ng manok at pinagbabangga sa itaas. Sa first buckle po, masasanay silang ipalo ang kanilang mga paa at hindi sumasabay lamang na unat ang dibdib. Malaking tulong po ang sampi exercise pagdating po sa totoong laban. Dito po kailangan ang manok natin sa unang lipad o sa first buckle ay nakaunat ang mga paa papukol sa kalaban at hindi nakalaylay lamang. Ang kahuli-hulihan po ay ang catch cocking. Ito po yung pinapahabol natin ng ating manok sa kapwa manok o kaya sa dummy cock na hawak-hawak ng handler. Dito po sa catch cocking ay natututo silang tsumempo ng palo, humabol ng palo na walang kapit, humilag na pa sidestep o payuko, at dito po ay lumalakas din ang resistensya nila. Paalala lang po, dito po sa catch cocking exercise ay huwag niyo pong mahayaan o sasanayin ng mga manok niyong kumapit o tumuka sa balahibo ng catch cock. At pag nangyari po ito, masasanay po silang gawin ito sa kalaban at madidelay po ang palo nila at malamang na maunahan pa sila ng palo ng kalaban. Mga kasabong, pasensya na po kayo at karamihan po ng supervised training na nabanggit ko dito ay hindi po natin pwede ipakita sa video. Intindihin niyo lang maigi ang paliwanag ko at yun na lang po ang gawin ninyo. At inuulit ko po mga kasabong, dito po sa nighttime simulation training ay maglalagay tayo ng maliliwanag na ilaw at kung maaari sound system na maingay para po masanay ang mga manok natin. Pagdating nila sa loob ng ruweda sa totoong laban, hindi na sila madidistract. Kapag ang inyong mga manok po ay hindi sanay sa ingay at maging sa ilaw, sila po ay maaring malito, masilaw at mawala sa focus sa loob ng ruweda. Dahilan po upang sila ay mapaglamangan ng kalaban. Lahat po ng training exercises na nabanggit ko dito ngayon ay binibigay po sa kada isang manok na pine-precondition ng hindi bababa sa 20 to 25 minutes kada session. Pag natapos na po ng isang manok ang buong training session sa gabing ito, sila po ay ilalagay sa loob ng limbering pen, sa ilalim pa rin po ng maliwanag na ilaw at sila po ay pagpapahingahin. Lahat po ng mga manok na nakatapos ng training session ay dapat na makapagpahinga sa loob ng limbering pen na hindi bababa sa 20 to 25 minutes. Kapag nakatapos na pong magpahinga ang mga manok sa loob ng limbering pens, ay maaari na po itong ilabas upang bahagyang hilamusan ng tubig ang mga muka at basain ng bahagya ang ilalim ng pakpak hanggang sa may puwikan. Ang mga manok po dito ay maaari ding panandali ang himasin ng bahagya. Huwag naman po sobrang tagal at maaari ding masiksik ang laman ng ating mga manok at maging muscle bound. Ito rin po ang panahon ng pagbigay ng mga injectables na vitamin B complex with liver extract. Ang vitamin supplement na ito ang magsisiguro na mapunaan at mapalitan muli ang mga bitaminang nagamit, nabawasan at nawala habang sila ay nagtitraining. Ang mataas na antas naman po ng liver extract na kadalasang sangkap o halo ng mga suplementong ito ang magpapasigla ng dugo ng ating mga manok. Alam naman po natin na ang dugo ang nagdadala ng hangin o ng oxygen sa kabuuang katawan ng ating mga manok. At kapag hindi po masigla ang kanilang dugo, ay madali silang kapusin, mabilis mapagod, at madaling manamlay. Para po sa akin, sa kabuuang 3 linggo ng preconditioning, ay magandang magturok ng 2 beses kada linggo. 0.25 ml o 1/4 cc po kada turok. Kapag nakatapos na po mag-inject ng mga vitamin supplements at nakapagpahinga na ng sapat ng mga manok, ay maaari silang painumin kahit konting tubig lang bago sila ipasok sa kanilang mga kulungan para patulugin na. At pagtapos po natin sa kabuuang 3 linggo ng pre-conditioning stage at patungo na tayo sa conditioning stage, ay magandang maturukan natin sila ng isang klaseng suplemento na mayaman sa amino acid na magpapalakas ng kanilang kalamnan, magpapabuka ng katawan at magtatanggal ng natitira pa nilang taba sa katawan. Ang suplemento po na ito ay ituturok natin ng 1 beses na 0.30 ml lang. 2 araw makatapos ang pre-conditioning stage at bago pumasok sa conditioning stage.